Hi! Andito na po tayo sa Asian Hospital Medical Center, Alabang, Muntinlupa City. At dito po ako sa Cyber Night. Tara na. Ate Gay, kamusta? Okay po? Yan. Thumbs up. Alright, comfortable? Okay, sige, mag-start na tayo ng treatment. Hello! Magandang gabi! Ay, Miss Karen! Aba, gabing-gabi na. Eto ko ngayon. Pagkatapos ng TV Patrol. Hello, Ate Gay! Hello po! My gosh, nice to see you. You look amazing. Thank you. Nakakaiyak. You look so well. My Ito ang gosh. gabi-gabi kong bahay. Seriously? Pangalawang bahay, yes. No, ito nakakabili ba? Ibig mo sabihin, after ka nagkasakit, nagtatrabaho ka pa rin. Opo, kasi kailangan ko yun. Kailangan kong maging masaya, kailangan kong umiti, kailangan kong magpasaya, kailangan masaya ang lahat. Wow, alam mo, ito ang ehemplo ng there is life after cancer and even habang may cancer. Yes. Wow! Gabi-gabi ito, nagko-comedy bar ka? Opo, at hindi lang dito, may mga iba pang comedy bar. Pag wala ako dito sa comedy bar. My ako. God, ang Kasi sipag maraming gustong tumawa, maraming gustong maging masaya, maraming gustong makita ako mag-perform. Kaya, ayun. Pero ang sipag mo every night, Monday to Sunday? Or, Opo. oh my gosh, grabe May naman. pahinga lang ako ng, siyempre, May mga, pahinga ka. mga, ano bang pahinga ko? Thursday. Oh my gosh, okay, bilib ako sa'yo. Halika, dali. So ito ang comedy Ito bar ang ni... mundo ko. Oo. Nakapunta ka na ba sa ganitong mundo? Nakapunta naman, pero comedy bar to ni Alan Alan K. Opo, clown. Hello, Alan. Ito yon. Okay, let's see. Halika, Alright. Okay, ayun, tignan nyo naman, guys. Oh. Yay. Ay, ganito. Pakita nyo ang Okay, Dadaan para na siya po yan. makayakas, di ba? okay. Oh my gosh. Ano mangyayari? Doon tayo Wait. dadaan sa likod. Hindi ko kayo dadaan sa harapan. Oh my gosh. Ayan. Siyempre, para mas maganda sa stage kayo makikita. Ayan. My Wala God. pa naman natin, Miss Karen. Welcome Hello. po. Max. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nanggaling po ako sa TV Patrol at ang susunod ko pong feature ay si Ate Gay. Hindi ko naman naisip na ano ba naman to? Diba? A day in the life of Ate Gay. A story of courage. Ate Gay, isipin mo yun, hanggang ngayon ang sipag-sipag mo. Nagko-comedy bar ka pa. Every night. Every night. Opo, pero ang every night na yon is 1 hour to 2 hours lang. Tapos, uwi agad ako. Mas mahaba ang tulog ko at pahinga ko. Kamusta ka na ngayon? Mabuting-mabuti sa ngayon. Walang changes. Actually, nagkasakit ako sa ngayon, iisa lang. Parang ganong nararamdaman ko. Ang kondisyon mo, Ate Gay, ay na-diagnose ka na may stage 4 mucoepidermoid squamous cell carcinoma. Ano yun? Hindi ko maalam yung sakit ko. Nagkasakit ako na hindi ko mabigkas yun lang mga cancer ko kung ano. Dalawa yan actually, pero hindi ko talaga siyang tinandaan. Parang dalawa yung ulo ko. Na walang changes sa energy ko, sa ano. Hindi ko nga naramdaman yung sakit. Ang naramdaman ko, buko lang siya. Tapos kung paano matulog, kung anong posisyon, yun lang ang naramdaman ko. Pero naramdaman mo yun kailan? It was in 2025, tama ba September or earlier? Earlier, siguro mga campaign period ng mga ganun, mga February. February meron ng konti. Hanggang sa nag-abroad ako, napunta ako ng Bermuda, Toronto, tapos ang huli ko Canada last year Sa Canada, nagtutuguno talaga siya habang nagpe-perform ako. Talagang
Inaano ko lang siya, nilalagyan ko na ng plaster. Pero hindi ka ba nagpanik? Ano to? Hindi Why not? bas ano sa akin mag-perform, hindi ko alam. Nagpa-hospital ako sa producer, dali mo ko sa hospital kasi parang hindi ko na kayang yung bleeding, hindi na umihinto. Na-hospital ako dun sa Kelowna, saka sa Prince George. Tapos, ayun, Walang pain. wala. Ang unang diagnosis sa'yo, it was benign. Hindi na-detect na cancer yun. Hindi, kasi ang pagka-biopsy pa sa akin is walang anesthesia. Pero tusukin ka ba naman ng karayom ng 3 beses? Ano nangyari doon? Sabi ng mga doktor, gusto akong iwan doon. Or pauuwiin ako. May mga shows pa ako. Nakapirma ako doon. Sabi ko, tapusin ko lang yung mga shows doon. Saka ako uuwi. Hanggang sa habang nagpe-perform ako, bababa ako kasi parang naramdaman ko tumutulo siya. Palit na naman ako, tapos perform uli. Mga ganun. Pag uwi ko, diretso na ako ng August 28, tandang-tanda ko. Diretso na ako sa isang hospital dyan sa Manila. Tapos, ayun, hanggang 1 month ako doon. Ano ang diniagnose sa'yo? At sabi ko, Doc, kamusta po yung ano ko? Hindi ka naaabot ng 2026. Ako, hindi aabot. Wala nga ako nararamdamang sakit. Ang nararamdaman ko lang, lumalaki lang siya. Ba't ako mamatay? Hindi ako nabigla doon. Sabi ko, bakit? Bakit hindi ako aabot ng 2026? Cancer siya to stage 4. Tapos nung umalis na yung doktor, dalawa sila eh. Pagsara ng pinto, doon ako umiyak. Sabi ko parang, hindi pa rin maano sa sarili ko na, bakit? Wala naman sakit eh. What happened after that? May lumapit sa'yo at tumulong. Tumulong po sa akin. Oo. Sino yon? Si Ma'am Shay Si Cabal. Ma'am Shay. Paano kanya natuklasan? Ano po, artista po ako ng Gabay Guro. Iniikot namin buong Pilipinas para magpasaya sa mga teachers. Katunayan, nakarating na kami ng Asia, mga ilang Asia, mga 4 na Asia na sa country, na pinapasaya namin mga Pinoy na mga teachers sa ibang bansa. Anong itinulong niya sa'yo? Anong sabi niya? Pamilya tayo. Hindi ka namin pababayaan. Masarap. Yung ganong tunog is, yung ganong salita, ayun na nagpalakas sa akin. Mabubuhay ako, thank you Lord. Kasi talaga hindi ako pinabayaan ni Lord. Lapitin ako ng mga anghel. Bukod siyempre sa kanya, yung mga taong nagdarasal sa akin. Actually, nung tinawagan ako ni Ma'am Shay, pumunta ka bukas sa Asian Hospital. Hanapin mo si Dr. Jamie Fernandez. Pagdating ko doon, sinukatan agad ako para sa radiation. Sabi kasi lang isa pang doktor, at mapalad ako, ang dami kong doktor sa Asian. Like, ang isa kong doktor is director ng Asian Hospital. Tapos may doktor pa ako sa boses, ang dami. Tapos may doktor pa ako sa nutrition. Talagang binigay sa akin ni Ma'am Shay lahat. So tinulungan ka niya talaga? Tinulungan niya talaga ako. Tapos ay pumunta na ako sinukatan na ako. Second day ko, radiation agad. Pag radiation sa akin, 35 days yun. At alam mo ba, Miss Karen, sabi ko nga lapitin ako ng mga anghel. Sabi ko, QC to Muntinlupa kung araw-araw yun. Alam mo bang 5,000 balikan ko sa Grab? QC to Muntinlupa. May nag-offer din sa akin isang fan na mag-stay ako sa condo niya ng 35 days. Hindi ko ilangad na ganun ang response sa akin ng mga fans, ang dami, pati yung mga Grab, nililibre din ako.
Kumbaga, there's so much kindness. Nakita mo ang... Yung palit ng mga, siguro mga ginawa ko before, totoo pala yun eh. Pag gumawa ka ng mabuti, ibabalik sa'yo ni Lord. Hindi ako nagmamalinis, kumbaga may mga kasalanan din naman ako. Pero, ayun ang naramdaman ko. Iba yung masabihan ka ng doktor, hanggang 2026 ka na lang. Isipin mo yun. To hear that na mamamatay ka na. Opo. Umiyak ka, but anong pumasok sa isipan mo? Wala. Kasi Were wala you ako scared of naramdaman na death? pain. But were you scared of dying? Hindi. Hindi ako natakot. Umiyak lang ako dahil nalungkot ako sa sinabi ng doktor na parang hindi naman totoo. Pero what about mga magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo? May naisip ka bang tawagan? Wala. Bakit? Kasi alam kong hindi naman totoo. Sa 100% siguro mga 90% lang ang paniwala ko na sa sinasabi niya. Tapos tinawagan ako ni Ma'am Shea, buti na lang meron anghel na ano. Ang galing. Kasi gusto ko mabuhay. Pag gusto mo talaga mabuhay, dumating ako sa puntong hindi ako makakain. Dahil sa chemo ko, nagpakimo pa ako ng 5 times. Nagkaroon ako ng singaw sa lahat ng mga... Hindi ako makakain, nagbutot balat ako. Ang ginawa ko, nagpa-confine ako dahil hindi ako makakain. Sa Asian? Sa Asian. Wow. Oo. Kasi libre naman ako ni Ma'am Shea doon. Nagpa-confine ako kasi gusto ko mabuhay. Dahil hindi ako makakain eh. Paano ako makakain kung hindi ko alam kung paano ako kumain? Kaya ang ginawa ko, nagpa-confine ako. Talagang nasa sarili kung paano ko mabubuhay. Kaya yung may mga sakit dyan na mga cancer, yung mga hindi makakain, minsan hindi nakakayanan. So yung CyberKnife po is a machine that delivers radiation, no? So nagkataon po yung radiation na dinideliver nito is very focused, no? Stereotactic radiation treatment, meaning magde-deliver po siya ng radiation, nakafocus lang talaga sa bukol, dun sa cancer. And ito po ay high doses. Kaya niya magbigay ng high doses. Kaya kaya natin ito matapos in 1, 3, or 5 sessions lamang. It's very short, very precise. And by the way, ang treatment ng CyberKnife is painless. So, magkukuha muna tayo ng image, no? Dun sa target. And afterwards, pag nakita po na nasa tamang position na, si CyberKnife po mag-a-adjust and then magbi-beam on. And then during treatment, every 20 seconds, every 45, mag-i-image po ulit siya. And kung may konting paggalaw, kahit sub-millimeter, mag-a-adjust po si CyberKnife para sundan po yung bukol. Ate Gay, finish na! Yes! Ano, kamusta? Okay. Parang wala lang. Parang wala lang. Anong gusto ko pa ngayon matagal? Ay, wow! Na-miss mo? Na-miss mo CyberKnife? In the 35 days na pinagdadaanan mo ito, radiation and chemotherapy, anong nangyari sa katawan mo? Umayat ka. Butot balat, as in butot balat. Nagkaroon na muscle, nagkaroon lang ako ng muscle, wala yan eh. What was your weight? Do you remember? 38. Wow! Kilograms? Nung time na yun ngayon nasa 43 na. Okay naman yung 43. So you went, butot balat ka, nahulog ba ang buhok mo? Hindi po ako hindi Hindi ka nakalbo? Hindi ako nakalbo. So ito talagang buhok mo, Opo. hindi numipis? Wala, hindi numipis. Wala siya, hindi siya nalagas. Meron siya dito konti, hanggang dito lang kasi yung ano ko eh.
Ang masama lang, yung nagpo-produce ng saliva sa atin, 100% yan, di ba? Naging 85% na lang kasi natamaan yung, dito yun eh. Dito yung bukol. Nawala siya. Pero natamaan yung nagpo-produce ng saliva. Naging 85% na lang. Pero sa himalang nangyari dahil kay Lord, naging 100% na siya. Meron na ako ding laway. Nung nasa ospital ka, matindi ang pinagdaanan mo, nasan ang pamilya mo? Pamilya, wala na paksa akong mga magulang. Kamamatay lang ng nanay ko nung February 6. Tatay mo. Patay na rin po. Una pang namatay yung tatay ko. Wow, mga kapatid mo. Para yun po ang buhay. Ayun ang pananaw ko eh. Para walang lungkot. Tuloy ang buhay. Mga kapatid ko nandyan po, may kanya-kanya ng pamilya. Pero did they visit you? Opo, binisita ko. Ngayon, hindi ko sila ginagambala o inaabala. Pero willing silang puntahan ako or samahan ako. Wag na, kasi hindi naman ako alagain. How do you do it? Mag-isa lang ako sa condo. Wala akong PA or ano. Kasi lahat naman ng nakasalubong ko, nakakasama ko, tinutulungan ako. Sa work ko sa clown, sa mga kasama ko, sa mga waiters, sa mga PA nila, tinutulungan nila ako. Minsan yun, hindi ako kaya mag-sandals. Paano naman, sila nag-adusto sa akin ng sandals. Kapwa ko performer. Ang galing. So, tinulungan ka ni Shay sa gastusin mo lahat sa Asian Hospital. Opo. And I have to say, wow, napakaganda ng puso ni Shay. That kind of generosity, no, as a Christian. And then may isang tumulong pa sa'yo, pinatira ka sa kondo. Opo. Nakatabi ng Asian. Opo. Taga-Amerika yon na wala namang nag-stay dun sa condo niya. Malapit dun sa Asian, si Fred Flores sa Amerika. Hi Fred Flores, thank you so much. Wow, how did he contact you? Paano Sa nangyari? Facebook po. Ano sabi sa niya? Messenger. Sabi niya, walang nag-stay sa akin, doon ka muna. Wala naman. Alam mo, the kindness of Filipinos, the kindness of people, isa ba ito sa nagulat ka, natuklasan mo in this journey? Natuklasan ko na naramdaman ko yung mga ganun talaga pag hindi ka masamang tao. Pag mabuti, ayun nga yung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. At saan napasok si Heart Evangelista? Si Heart, tumawag sa akin yung personal assistant. Tapos nag-voice call sa akin. Ayaw niya kasi pasabi kasi minus kay Lord yun. Gusto niya akong ipagamot sa Singapore. Pero nauna na kasi si Ma'am Shay. Doon ako sa nauna syempre. At saka, pasalamat ako sa Singapore. Madali kang gagaling doon. Tinutulungan niya ako sa monthly bills ko. Wow. Sa mga medicines ko. Ate Gay, there's just so much love and kindness Thank you po. that you're experiencing. You are so blessed. And yung every night ko si Alan Kay naman tumutulong sa akin. Every night ako nagpe-perform. Tapos, ayun naman kasi gusto ng doktor. Mag-perform ako para mawala yung mga stress ko or saka kailangan ko yun daw. You are so joyful now and you're strong. But what was the lowest point in your whole cancer treatment journey? Yung hindi nga ako makakain. Yun ang nagugulat lang ako. Tulog ako ng tulog, hindi pala ako kumakain. Alam mo yun? Na nakita ko sa salamin na, ay, budot-balot na lang ako sandali. Kailangan kumain kahit walang lasa. Kain lang ako ng kain, kahit hindi ako makaano ka dahil sa may mga singaw-singaw ako. Lunok lang ako ng lunok. And masakit ba kumain? Masakit kumain kasi mismo ngala-ngala mo may singaw. Was there a point that you wanted to give up on life? Ay, hindi po. Lumaban ka talaga. Lumaban. Kasi naniniwala ako na pag patay ka na. Kaya yung buhay, dapat i-enjoy. Hanggat buhay ang tao, dapat masaya. I-enjoy ang buhay. I-enjoy ang
bigay ng Diyos, i-enjoy ang makulay na daigdig na gawa niya, i-enjoy ang makulay na entablado na bit-bit ko hanggang ngayon. Linggo ng wika ngayon, if I were a boy, sa puso't di apoy na isulang. Miss Talent ka Ay, talaga. binago ko ngayon, Pyramid. Pag binalikan mo ang buhay mo, mahirap ang pinanggalingan mo, lumaki ka sa tondo. Opo. Diba? Gaano kahirap ang buhay mo nung bata ka? Naglalako ako ng barbecue, ng mga gulaman sa pier. Tapos wala akong mga ano. Asaya-saya. Masaya ang buhay na gawa ng Diyos. Mga kapatid ko kasi kumakanta rin. Biruin mo, ate ko, nag-GGRO ng 14 years old. Babuhay lang kami. Yung GRO noon is table ka lang tapos kakanta-kanta ka. Yun lang. Tapos kasama pa ako noon. Bata ako sa club. Tapos nakikita ko ang buhay ng ang saya-saya hanggang sa kumakanta na rin ako. Ayun, tapos nagpunta ako sa music box, kumanta ako ng mga kanta ni Nora Honor. Noranian may-ari. Noranian ka rin. Opo, Noranian. Tapos, kaboses ko si Nora nung time na yon. Kinuha kong komedyante, hindi pa ako nagpapatawan nun. Hanggang sa natuto na lang ako sa comedy bar magpatawa. At talagang sumikat ka na bilang Ate Gay. Sunod-sunod na. Salamat po. Isipin mo, isa kang komedyante, pero matinding drama ang pinagdaanan mo sa tunay na buhay. How do you describe your life? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Masaya. You never lost the laughter and the humor. Doon ako bilib sa'yo eh. Nagugulat kayo yung mga tao. Nagkasakit ba to? Sabi ko, habang kumakanta ako, nakatulala sila. After ko kumanta, buhay ako. Buhay ako, hindi ako patay. Sabi ko sa kanila. Ipakita natin. Tapos pumapalakpak sila. Sabi ko, huwag niyo ako palakpakan. Palakpakan niyo si Lord. Ang Ay. galing-galing niya. Kulay pink siya ngayon at flat. Walang surgery ito. Wala po. Kusa siyang naghilom. Pero may nabawasan ba sa loob kasi medyo flatten? Wala Or po. wala? Wala siya nabawas. Oo. Radiation lang ang talagang may gawa niya. Ano siya, wala. Pero meron siyang tumubo. Ito yung mga maliliit na yan. Oo. Ito yung tina-target ngayon ng Cyberknife. At ito, Pero ito, malaki to. Ngayon wala na siya. okay. Siguro mga isang beses lang to si Cyberknife, ganyan na siya agad. Ang birthday mo ay this August. Ay, opo. Ilan taon ka na? 55! 55! Proud! Magkaedad tayo I'm 55. Kailan birthday? And we August have ka rin, di ba? November. November. Oh, hindi Ah, tayo magka-birthday. So because birthday mo, right? Eto, ayan. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me! Oh. Kasi umabot ako ng birthday ko. Yung 2026 na sinasabi na hindi ako aabot, biruin mo ilang buwan na, January, February, March, April, May, June, July. 8 months! At aabot pa ako ng next year. Oh, praise God. At Diyos ko, gusto ko pang mag-90. Amen. We claim it. Wait, ano ang birthday wish mo? Ayun po. Salamat po, Lord. Thank you at binuhay mo.
po.